Nakaraan na discuss ko na sa inyo yung projectile, no? Dito sa game na ito. Pero sa game na ito, top-down yung projectile. No? So, ibig sabihin, yung attack o yung movement ng projectile is para siyang kung nakatingin ka sa taas, from top view ka, tapos bumaril yung, may baril na bumaril ng diretsyo, nakikita mo yung direction with respect doon sa direction ng ng muzzle. So halimbawa, sa south yung sa south siya bumaril, sa north, sa west or sa east. Makikita niyo doon from top view, doon pupunta yung bala. Ayan na. Paano naman kung ang game is let's say, platformer. Sa platformer games, ganito yung mangyayari. Since alam natin na may gravity, sa game, ibig sabihin, ang kalalabasan nun is, example, projectile, with respect sa gravity, bumababa yung projectile. Ayan, nag-arc siya. Ayan. So, paano i-implement yung ganitong klaseng projectile? Ayan. So, we'll be discussing about that, no? So, una, balik tayo dito sa game. Sana yun? Mede. Ayan. So, basic game, dito, ito yung ginamit natin nakaraan. Nakikita nyo may animation na intro dyan. Tapos meron na rin yung coyote time. In-adjust ko yung coyote time na ito kasi ayoko yung masyado nang nasa baba bago, tapos pwede ka pa rin tumalon. In-adjust ko siya na konti lang dapat yung yung allowance bago pwede tumalon. Yan. Pero same lang rin yan. So let's talk about projectile, no? Siyempre, close muna natin yan. Gawa tayo pa ni bagong scene. 2D scene. Pangalanan natin yan na projectile. Projectile. So sa projectile, lagay lang natin ang basic na child nodes lang. So sprite, tapos collision shape, syempre. Collision shape 2D. Tapos visibility on screen. Notifier dapat. Yan. Para sa lang? Para sa pag lumabas ng screen yung projectile, i-delete siya ng game. Okay, yan lang. Tapos, sa collision shape, i-import muna natin yung yung mga projectiles ko dito. Saan na yung projectiles ito? Yan. Ayusin ko lang texture. Nearest, So projectile throwables.png. Lagay ko siya dito sa sprite 2D. Ayan. So titingnan nyo, ito yung mga sprite sheet ng projectile.
So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14. Let's try isa lang muna gawin. Kasi, dito, iba-ibang klaseng projectile yan. Pwede nyo lagyan ng iba-ibang effect. Pero isang file lang siya na projectile. Isang scene lang. Pero iba-ibang effect siya. Pero let's focus muna dito sa isa lang. So, ayusin lang natin. Animation, frame, 14. Frame, di pala. H frames, B frame isa. Dito pala, H frame is 14. Yan. Diyan tayo focus. Parang ano siya, parang bala ng kanyon, no? Bala ng lumang bala ng kanyon. Yung bilog. Then, lagyan natin ng shape yung collision shape. Circle. I-match lang natin yung size nun sa size ng projectile. Tapos, kasi nga pala, hindi pala node 2D, no? Makikita niyo yung error na yan. Collision shape, series provide the shape is derived from. Derived node. So, dapat pala, ang gamit natin dyan, hindi siya node 2D. Right-click nyo lang, tapos change type. Gawin natin siyang character body. Character body 2D. So, wala na yung error na yun. And then, pwede na tayo mag-code. So, attach script, projectile.gd, okay. So may code na dito, burahin lang natin yan. Hindi natin kailangan yung buong code na yan. Although may mga same na parameters, pero hindi. Character body 2D. Yan. So unahin na natin yung visibility notifier. So, screen exited. Yan. Screen exited, tapos queue free lang. Para i-delete siya ng game pag nawala siya sa screen. Yan lang yun. Ngayon, ito na. So, sa real world, may tinatawag na physics tayo, no? So, paano ba gumagana yung physics? So, lahat ng bagay, suspended sa physics. Lahat, pati katawan natin. So, sama sa physics is yung gravity. Gravity is yung force na nag-exert sa dalawang bodies habang nasa universe. So, halimbawa, pag tinapon itong wire na ito, babalik ito sa lupa or sa earth. Kasi nga, suspended siya sa gravity. Yan. So, lahat yon i-implement natin ngayon. Kung napag-aralan nyo, hindi ko alam kung sino yung nag-aaral ng STEM sa inyo? Naka-STEM? May STEM ba sa inyo? STEM. Siguro ito lang. So sa STEM, napag-aralan nyo siguro yung physics, no? Or yung tinatawag na kinematics. Free-falling bodies, motion in a straight line. Tapos yung pangatlong doon is yung projectile motion. Projectile motion yung gagawin natin. Kasi ang free-falling body is yung body lang na nalaglag diretso. Ang motion in a straight line is yung body na gumagalaw ng diretso sa along the lupa. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, so ito free fall. Yan. Ngayon, ilalaglag ko to, tapos bibigyan ko siya ng forward motion. Ano mangyayari siya? Sa itong free fall, diretso lang, di ba? Pero pag ginawa ko yun, nilagyan ko siya ng forward motion, tapos may gravity pa, pa-arc yung movement niya. Yun yung projectile na tinatawag. Okay?
Okay, so start tayo coding muna. So, variables muna tayo at export var projectile type. So, integer siya equals to 0. Minus 0 equals to 0. Yan. Projectile type. Nakita nyo kanina yung sprite sheet ko kasi 'di ba maraming pwedeng projectile doon. So, yan yung magsasabi ko anong klaseng projectile yung gagamitin sa scene na ito. Tapos, export var, damage, integer din. Let's say equals to 1 lang muna, yung damage ng projectile. Export var. Hindi ko alam kung implement na natin. Sige, lagay lang natin. AOE vector 2. So, ano yung ibig sabihin ng AOE? Ha? Sa mga nag-ML dyan. AOE. O sa online games. AOE, ibig sabihin, area of effect. So, halimbawa kasi, iba yung effect nang nagtapon ka ng shuriken sa nagpasabog ka ng bomba. Diba? Yung damage ng tapon ng shuriken, yung kung saan lang siya tumama, na tumusok. Pag tumapon ka ng bomba, sumabog yun, may area na may damage. Diba? Yun yung tinatawag na area of effect. Kung bakit vector 2? Kasi area nga, di ba? Area. Meron siyang X component sa Y component para magkaroon ka ng area. So, next. So, launch speed. O sabihin natin initial velocity dapat to, pero sige, launch speed na lang para mas madaling mas madaling intindihin. So, float siya dapat. So, equals lang muna sa 200.0. Export var launch angle. Launch angle. So, float. So, i-degree na lang natin. Launch angle in degree. So, float siya equals sa 60 degrees. So, kasi di ba pag nag-launch ka ng isang object, depende sa angle ng pagka-launch mo is yung movement niya. So, iba yung motion na nag-launch ako ng diretso lang sa nag-launch ako ng medyo pa taas. Yan. So, yung launch angle in degrees. Next, export var. Maximum height. So, float din siya. Equal sa 100 pixels lang muna. Max height. Next, export var, gravity. So, gagamitin natin yung gravity na to imbis na built-in na gravity para mas flexible tayo. Hindi na natin kailangan baguhin yung gravity ng buong game. So, float is equals to 980.0. Next, export var, direction. So, integer siya equals sa negative 1. Malalaman nyo kung bakit negative 1 mamaya.
Next, import lang natin yung Sprite 2D sa code. Yan. Tapos let's do na yung calculations. Calculations ng projectile, no? So sa function ready natin, function ready, sprite frame, sprite 2D dot frame is equals to projectile type. Para lang sa para ma-determine lang ng script kung anong projectile type yung niya, makukuha niya. Pero baliktad ata. Kasi dapat, tama pala. Kasi projectile type, yung pwede mong baguhin bago mo i-add yung projectile sa game. Tama pala yan. So next, variable, angle in rads is equals to degree to rad launch angle degree. So kino-convert lang natin yung degree to rad. Bakit? Bakit kailangan gawin yan? Kasi kung nakikita yung naka-export yan, di ba? So, pag sinelect ko itong projectile, nakita ko yung inspector, makikita niya dito yung mga variable na naka-export yan. Mas mahirap maglagay ng launch angle in terms of rad. Maniwala na lang kayo sa akin, wag nyo na tanongin kung bakit. Kasi may involvement na yung pi doon. So, launch angle tayo in terms of degree. Pero yung computation, in terms of radian tayo dito sa script. Trust me, bro. Ganun lang. So, next. Sa variable natin, para kunin yung initial velocity para ma-reach yung max height. So, initial velocity, papunta doon para ma-reach yung max height. Kung sa physics, maalala nyo yun, ang formula is 2 times gravity times, square root ng 2 times gravity times height. So, ibig sabihin, negative square root ng 2 times gravity times max height. Yan. Tapos, calculate naman yung velocity ng x component, no? Kasi sabi ko nga, di ba, dalawa yun. Ang projectile is merong motion sa straight line, tas motion sa pataas, sa pababa, o di kaya pababa. So, var v velocity ng x is equals to velocity ng y over tangent ng angle in radian. Yan. Bar velocity y, velocity x. Yan. Next is yung ating variable na scale factor. Scale factor is equals to launch speed over
square root ng v sub x multiplied by v sub x plus v underscore pala, v underscore y times v underscore y. Bakit kailangan tong scale factor? So, kailangan yung scale factor kasi ginawa natin tong square root eh. Yung mga components na ito. Kailangan natin i-scale yan, yung mga velocity na yan, with respect sa ating launch speed. Kasi kung hindi natin gagawin yan, hindi yun gagalaw. Kailangan i-scale natin yan in terms ng launch speed. Yung buong, scale factor niya. Pero yung scale factor na yan, ilalagay lang natin sa velocity. So, velocity is equals to vector 2 v underscore x multiplied by direction, comma, v underscore y multiplied by scale factor. Yan. So, yan yung initial natin na velocity. So, pag ano pa lang yan, paglabas pa lang nung projectile, pag appear pa lang ng projectile, lalabas na yan siya. Saka siya lalabas pala. Ngayon, doon na tayo sa process na. So, function. Ay, kailangan ba kaya ano? Sige, process na lang natin. Process delta. Inisip ko kung P6 process eh. Pero tingin ko okay lang tong process delta. So, lagyan natin ang match. So, itong part na ito ng code, para lang i-ready lang yung sa mga additional na projectile type. So, 0, saka 1. Ay, 1. Tapos, pass dito sa baba. So, yung projectile type 1 is something na sumasabog pag nagkaroon ng contact. So, tatawagin natin yung function na detonate on contact. So, hindi ko pa nagawa yung function na yan. Ngayon pa lang. So, function detonate on contact. Yan. So, tatawagin niya lang yan. So, 0 in case of 0. Mamaya natin lagyan ng code. Ituloy muna natin to. So, match 0, 1. And then, pagtapos niya, yung velocity dot y is plus equals gravity times delta. Yan. Tapos move and slide. Yan. So, simpleng lang. Ano ng velocity? Movement ng velocity with respect sa gravity. Tapos move doon. So, sa detonate on contact, I think gagana na to pala. Save muna natin. Projectile. Testing muna tayo. Bago natin yan. Dito natin ilagay. Ito
Testing kung gagalaw yung bomba. Ayun. Kung nakikita nyo, ano? Type C. Yung malula nyo, nakakaroon na. Ayun, pwede naman. Ulit. So kung nakikita nyo, hindi siya medyo hindi siya medyo mataas yung kanyang projectile motion. So let's try taas-taasan muna yung launch speed siguro sa 400. Hindi makita yung arc ba? Yon, nakita yung arc. So nakikita nyo, hindi pa siya sumasabog Yan. Dire-diretso siya doon sa movement ng X. Okay? So movement ng X, diretso siya. Pero sa pagtapos niya ng arc, lahat puro pababa na lang. So ganun talaga yung properties ng projectile. Ideally, pag magtapon ka sa straight line, constant yung velocity ng X. Ganon. Pero syempre, sa totoong buhay, hindi ganon yung nangyayari. Siguro sa vacuum space, ganon din Kasi, may mga pumipigil sa pagtapon mo, mayroong hangin, may ganyan, may mga obstacle, may friction. Lahat yon considered sa movement ng diretso. Pero dapat, ideally, dire-diretso yun, hindi yun titigil, yung isang bagay na yun, pag tumapon ka. So, ganun yung nangyari dito, sa simulation na yan. Kasi nga, hindi natin kinonsidered yung air friction, yung friction sa lupa, kaya dire-diretso yung galaw niyan, ng bola na yan. Okay? Siguro lagyan natin explosion. White chocolate mo kasi, di ba, sa Boss. At ba yun, Boss? Boss coffee? White chocolate mocha na hot. Sinong magalibre? Ano ba? So, lagyan natin explosion effect siguro. Para lang maganda tingnan. Gawa tayo ng panibagong scene. Di ba naturo ko na sa inyo yung particles. Pwede rin gumamit ng particles, pero ngayon, iba yung gagamitin ko. So, area 2D siya. Area 2D. Hindi siya node 2D, So, pangalanan natin siyang explosion effect. Explosion effect. Yan. Tapos, meron siyang node na collision shape 2D. Tapos meron siyang node na animated sprite. Animated sprite 2D. Okay. Yan natin. Explosion effect. Kailangan ko yung sprite ko ng explosion. Saan na yan? Explosion. Ito ba? Ay, hindi ito. Ito. Ito nga. So, explosion effect. Lagay ko lang dyan. So,
explosion.png sa animated sprite. So, explode. Tapos, lagyan natin ng frames. Yan na, explosion. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vertical, 10. Horizontal, 1. Parang baliktad. Sige, okay lang. Add frames. Testing. Hindi ako satisfied dito. Siguro na-edit ko to. Ulit. Brayan natin. Dapat yung explosion is naka-right angle kasi. Vertical 1, horizontal 10. Yan. Pero masyadong mabagal. Taas natin FPS. Yan. Masyadong violent naman. Yan. Pero tanggalin natin siguro yung loop para isang play lang. Yan, ganun lang. Okay, so spatial effect. Maglagay rin tayo ng script. Simple lang rin ito. Para lang kasi saglit lang siya mangyari. Sasabog, tas mawawala na. Ganun lang. Pero lagyan na natin siguro ng yung mga kailangan. So, export bar, damage, int equals 100. Tapos yung collision shape, saka yung animated sprite. Kailangan pa pala natin lagyan ng collision shape yung explosion, no? Bilog na lang rin siguro. Tapos kasing laki lang no explosion. Yan. Yan. Okay. So sa function ready, animated sprite 2D dot play explode. Yan lang. Tapos pwede pa natin lagyan ng explosion skill pero saka na lang yan. So sa process naman, if talaga
Ay, fall. Forgot to mention. So, alam natin explosion yan, no? Tapos may animation. Yung animation, gusto natin mangyari yung damage ng animation sa ilang frames lang. Kasi dito, wala na yung sabog dito eh. Tapos na sumabog dito banda eh. Ilang frame yan. So, simula siguro dito. Wala na yung damage. Simula sa dito, sa 2, hanggang 6. So, kaya, pero initially, paglabas ng explosion, naka-disable dapat yung yung collision shape. I-check nyo lang yan yung disabled na yan sa inspector niya. Tapos dito sa code natin siya i-enable. So pag yung frame is greater than 1 tapos less than 7 sa animation 2D natin, ayan yung 7. Bali ilang frame yan? Greater than 1 simula sa 2 hanggang 3, 4, 5, 6, less than 7, 6. Sa 5 frames na naka-enable yung collision natin or explosion natin. Tapos, else collision shape 2D dot disabled is equals to true. Ibig sabihin disabled yung ating animation, yung collision shape. Tapos yan, kailangan na natin ng paraan para burain yung explosion. So, siguro dito na lang sa Node 2D. Node 2D, game, animation, finish. So, on animated sprite 2D animation finish, isa lang naman yung animation na yan. Dito na natin ilagay. So, Q free. Yeah. So, yan lang yung sa ating explosion. Save mo na. Tapos, balik tayo dito sa projectile. Gawa natin siya ng explosion effect. So, una, gawa tayo ng function ng explode. Function explode. Dito, lagay natin ng kailangan natin i-instantiate muna yung explosion effect. Dito sa taas. So, var explosion effect or explode effect. So, equals sa preload. Ano yun? Explosion effect.tscn. Yan. So, kukunin niya lang yan, yung explosion effect dito sa ating res folder. Ipi-preload niya. Bago instantiate natin dito sa explode na function. So, var exploder is equals to explode effect dot instantiate. Yan. Tapos explosion exploder dot damage. Well, hindi naman necessary. Wag muna natin ilagay. So, exploder, that's the exploder dot position na lang muna. Position is equals to position. Tapos, get parent dot get parent dot add child exploder. Get parent, add child exploder, tapos Q free. Yan.
Para mawala na yung ating Baka hindi kayo kay sir. Mamaya magpakus yan eh. para mawala na yung ating explosion, yung bomba. So, detonate on contact. Ibig sabihin, kailangan natin siya i-detonate pag tumama sa something. So, if is on ceiling or is on floor or is on wall, ibig sabihin, pag nasa floor, nasa ceiling, nasa floor, nasa wall, explode. Yan. Explosion effect. Check muna natin. Save. Testing. Dapat sumabog siya. Ayun. Masyadong malaki. Masyadong malaki yung yung explosion. Try natin baguhin dito. So, maliban sa position, pwede natin baguhin yung let's see. Ang AOE. Ang area of effect. Siguro paliitin natin siya. Area of effect, AOE. Natin 0.75. Natin yung gano'ng kaliit to. Tapos baguhin natin yung scale ng explode. So, exploder dot scale is equals to AOE. Natin kung gaano kalaki yung sabog. Ayan. Pero hindi pa natin nababato yan, ha? Kailangan natin baguhin pa yung yung code. May oras pa tayo, no? So, sige. Implement natin yung throw sa player. Ito. Meron tayong throw timer na, no? Kasi yung throw timer, para mayroon lang delay. Kasi pag walang throw timer, ini-spam ko yan, no? Pero yung throw niya is may delay yan. Pag walang throw timer, sunod-sunod yung spam yung bomba. So, okay. Try natin. So, kailangan lang natin i-instantiate yung yung pag-throw or yung paglabas ng bomba. So, para gawin yon, yung collision. So, dito sa animated sprite, may throw tayo, no? Throw. Hindi. So, node 2D, animation finish. Ha? Akala ko may boss. Monday pa daw. Wag na. Ayaw mo? Ayaw ko ng kahit ano. So, animation finish, eto. Animation finish throw state equals to Ito pala, may animation finish tayo. Animation finish is equals to throw, state is equals to base. Dito natin ipapasok yung pag-summon ng projectile. Okay? Pero inisip ko, i-component natin yan. O siguro i-component na lang natin. So, mangyayari, dito sa rest, gawa tayo ng script. Node siya default. So, tawagin na siya yung projectile. Projectile underscore item. So, bakit ko gagawing
gagawin siyang component. Kasi, para pwede tayo mag-equip ng iba-ibang klaseng projectile. Okay? So, sa projectile item, simplihan lang muna natin. So, class name, lagyan natin class name syempre. Class name, projectile, underscore item. Then, preload yung, at export bar, item, as paxin. Paxin. Yan. Tapos, siguro, burahin mo natin to. Di natin kailangan yung dalawang yan. Function. Deploy. Position. Saka, direction. Position at direction. So, var direction is equals to 1. So, if dir is equals to false, direction is equals to negative 1. Tapos, pwede na natin i-instantiate yung projectile. Var projectile o proj na lang para madali is equals to item dot instantiate. Tapos, projectile dot position is equals to position. Tapos, projectile dot direction is equals to direction. Tapos, kopyahin ko na lang yung get parent. Add child projectile. Save. Tapos, pwede natin siya ilagay sa player. Player 1. Add child node. Projectile. Item. Yan. Sa projectile item, makikita natin sa inspector yung item natin. Empty pa yan, no? Lagay natin yung projectile natin. Saan na yun? Projectile. Yan. So, kailangan na natin, pwede natin isuman yan dito sa ating code. So, projectile item, lagay ko lang siya doon. Yung marker pa pala. Kailangan natin yung marker. Saan na yun? Yan. So, sa marker 2D, para alam natin kung saan natin i-spawn yung pwede ba i-flip to? Sige. So, add tayo ng child node marker 2D lang. Dalawang marker 2D. So, bakit dalawa? Kasi meron tayong dapat na right marker saka left marker. Sa right marker,
Lagay natin siya something like that dito. Sa left marker, something dito. Yan. So, dyan lalabas yung projectile sa dalawang marker na yan. Depende sa direction na natin. Kung saan tayo nakaharap pala. Saan facing yung direction ng, ng player. So, balik tayo sa code. Dito tayo sa sa animation sprite finish throw. So, kailangan natin instantiate na yung yung projectile. So, animation 2D. So, kailangan natin ng panibagong function, ay yung panibagong na variable, which is tawag ay var facing. So, maging boolean siya is equals to false. Facing. Facing is facing direction. Tapos, nagbabago yung facing, depende sa pag-flip natin. So, dito, saan yung nangyayari yung flip? Ito. So, if direction, flip H, yan. So, dito, yung facing natin is equals to animated sprite 2D dot flip H. Yan lang. Automatically, binibigay na tayo kung naka-flip yung sprite o hindi. Okay? So, balik tayo dito sa animation sprite finish. Tapos, if facing, yung projectile natin, projectile item dot deploy L marker. Hindi pala natin na export. Import pala. So, import yung dalawang marker. Diyan. Deploy L marker 2D dot global position, facing. Tapos else projectile item dot deploy R marker 2D dot global position, facing. Yan. Yan. So, testing natin. Boom. Ayun. So, nakikita nyo, may delay yung throw. Pero pag try natin kung pwede tayo maging spammer ng throw. Hindi, nakasave pa rin yung na yan eh. Yan. Ha? Alin? Sa explosion? Ayan, click nyo lang. Naka-check yung disabled. Normally, naka-off yan. On nyo lang. Tapos, kung gusto nyo i-enable ulit, kailangan nyo disabled nyo, false. Baliktad to kasi disabled. Past tense siya.
false dapat para ma-enable yung collision shape. Tapos pag i-disable uli, true. Ganun. Oo. Actually, makikita natin yan eh. Kasi kung hindi ko alam kung makita lang ng mata. Kung makapture ng mata natin. Ayan o. Ayan, nakita pala. Pag naka-gray yung bilog, ibig sabihin disabled yun. Pag naka-blue, enable siya. Ayan o. Kasi yung frame lang na yon yung damage. Kasi it doesn't make sense na hindi pa nasa kalagitnaan siya ng frame tapos nadadamage ka, di ba? Yan. Ngayon yung plano ko sana dito is pwede kang mag-arrange ng angle mo. Kaya lahat ng angle, yung launch speed dapat adjustable para pwede mong ibato yung projectile sa iba-ibang klaseng paraan. Okay, any question? So sa projectile, tingnan natin cycle natin yung sprite. So ito is parang tago muna natin. So ito is parang may timer na bomb. Next is ito yung may bomb na bomb wick. Ibig sabihin, may delay siya bago magsabog. Ito is shuriken, boomerang, parang spike bomb, TNT, dynamite pala, dynamite. Tapos kunai, star, yung parang star na pang ninja star din. Ibang variant, bato, parang potion. Ito parang energy orb. Saka yung molotov. So lahat yun iba-ibang purpose, di ba? Although may mga magkakaparehas dyan na frames or na effect. Pero iba-iba yung effect niya with respect dun sa klase ng projectile. Okay, kung wala lang question, sige, kaya na kayo.